So ready na ba for our um, hands-on discussion? Ready na? Gising pa ba? Nandiyan pa ba ang mga isang katauhan? Nandiyan pa naman. So yung iba, so ayan. So guys, sabi ko nga, pag diniscuss to, more likely proceed tayo next week sa activity. So make sure na makinig sa hands-on discussion kasi naka-base dito yung first graded activity niya. Okay? So, ayan. So, kaya kung may mga questions, clarifications, so i-raise nyo na siya ngayon. Kasi next week, on our next meeting, tuloy-tuloy na tayo with our graded assessment test. Okay. So wait lang, set up ko. So ano ba yung mga tools na gagamitin niya natin? So make sure na may na-install kayong Wireshark. So make sure din na meron kayong mga ayan, siguro naman hindi naman mawawalan yung mga laptops yan daw. So ano, terminal or command prompt, pwede din yung Git, di ba? Doon sa GitHub. So kung saan kayo, kung saan yung gustong mag-run ng mga comments. So yun nga lang, ang not sure ko lang, sabi ko nga, if sa terminal ng kunyari Mac OS, so minsan naman pareho siya ng command na ginagamit sa Windows. In some cases, different din. So if hindi mag-work sa ending nyo, so kindly check na lang yung counterpart niya when it comes to Windows. So more likely, yung gagamitin kong mga commands dito is yung pang terminal sa Mac OS. Di ba? At ayun, minsan nga hindi siya align or hindi siya same ng command prompt sa Windows or kung sa kung ano mang gagamitin yung OS platform like sa Git or yung mga secure isa yung PowerShell yata yun pwede din yata doon. So something like that. Okay. Okay. Ayan, first thing to do natin ay tukla. So, ay dinadalaw na ng first thing natin is syempre, open yung kung sa inyo, kung mga Windows yan, mga command prompt. Kung sa akin, terminal. Kung yung mga MacBook dyan, so terminal yung gamit. Diba? So, I think, sabi ko nga, on your 323, I think na-perform yun na yung mga tama ba? 06, parang nagawa nyo na yung mga comments, like yung mga CD, yung mga LS, yung mga MKDIR, na-perform nyo ba yan? So, yun, diba? So, I hope na nare-recall pa. Iyon, kasi gagamitin ulit siya natin ngayon. For example, first na gagawin natin is to capture and analyze
mga web browser traffic, di ba? So, ano ba yung magiging first step natin doon? So, parang iba yung naka-open. So, okay. So yan, we need to check, di ba? Siguro kailangan mo natin makapag-create ng folder and ma-check natin if, syempre, doon sa loob ng folder na yon, doon tayo mag-run ng mga Python file. For example, CD documents. So papasok ako sa CD documents, di ba? So pag nilist ko ano ba yung laman ng CD documents, so may tatlong laman na folder: faculty, sample, wallpaper, and work. So more likely, ang kinreate kong pangalan ng folder kung saan ako mag-run ng Python file is sa sample, di ba? So CD sample. So para ma-verify mo kung nasa loob ka ng sample is pwd. So ma-check mo na nasa loob ka ng folder na sample, di ba? Nasa username mo ikaw, then nasa loob ka ng folder ng sample. So ano ba yung laman ng sample ko? So ayan, as you can see, may laman na siya, di ba? So na-perform ko na siya before. So pero kayo on your end, so more likely pag nag-create kayo ng ng sample folder, so technically wala pang laman niya. So you need to create HTML file muna. So yung Python file siguro later on. So for now, HTML file. So ito is optional, di ba? Pero lagyan niyo na rin ng content, di ba? Para pag niload niyo yung web browser, makikita niyo yung may laman. Okay? So for example, For example, kung i-check ko siya dito sa Finder, sa document sa sample. So pag kinilik ko yan, so pag in-open ko yan sa Visual Studio. So for example, ito yung sample content, di ba? So kasi ang hirap naman kung walang nakalagay na content, so hindi mo alam kung nag-run ba yung HTML file mo or hindi, di ba? So ayan, pwede niya siyang copyhin, di ba? So or type nyo mano-mano. So, kayong bahala kung gagayahin nyo to or hindi. So, basta magkaroon lang ng laman yung web page ninyo. Okay, so para pag niload, alam nyong merong web page na nag-run. Okay? So, kasi ang itatry natin i-achieve is ma-check once na nag-run na yung web browsers is i-check natin doon sa Wireshark yung mga packets niya na nagta-travel. So gagamit tayo ng local host din dito, 'di ba? Para hindi siya nasa or para ma-check din natin yung mga packets. Yeah. Okay? So kung gagamit tayo ng mga Linux or kung gagamit tayo ng mga Linux or Mac OS, 'di ba? Si Wireshark kaya niya i-capture yung mga loopback interfaces. So, anong ibig sabihin nun? So, open natin yung Wireshark. Diba? Ito yung sinasabi kong loopback. Diba? Yung Wireshark can capture loopback interfaces directly. So, yun nga lang, kapag Windows daw, hindi siya, unlike sa Mac OS or Linux na nakakapag-capture ng loopback, itong loopback na to, directly sa Windows, kailangan pa mag-install ng npcap. Diba? Para ma-enable yung support loopback traffic capture. So, try nyo din, may mag-a-appear na ganito. Diba? Pero, ayun nga, as mentioned dito sa instruction, yung pag Windows na kailangan pa mag-install ng npcap. Okay? Siguro, pag may time ako, try kong mag-produce ng document na counterpart ng document na meron ako ngayon. Kasi yung mga instruction na sinusunod ko ngayon is more on, ayun nga, commands ng macOS. And more likely naman, kung gagamit kayo ng mga, kung gagamit kayo ng mga PC sa laboratory, I think ITL tayo, di ba talaga? Tama ba? ITL. So, I think align naman. Diba? Pero yun nga, kung gagamit kayo ng mga sariling laptop, so you need to research
ano ba yung mga counterpart na commands ninyo noon. Okay? So, ayun. Okay? So, since, ayun nga, macOS tayo, yes, Mark Jason. Sir, excuse po, concern lang po. Magbibigay po ba kayo ng mga instruction para po sa mga counterparts po? Try kong mag-generate ng mga counterparts. Pero ayun nga, kung gusto nyo ngayon i-perform na siya habang dinidiscuss ko, so pwede nyo naman i-research na agad. Pero yung document for that, yung mga counterparts na pang Windows, siguro baka the next, bago matapos yung week na to, pag may available time ako. Kasi hindi ko pa siya nagagawa. Okay. So, ayun. So, dali lang naman yun. Kung sa browsers, di ba, search nyo lang counterpart or counterpart of the command, kunyari cd or touch. Kasi sa dito, for example, sa Mac OS, dito sa terminal, alam ko ang pagka-create ng mga file dito is using the command touch. Di ba? Kunyari, wala pa akong index.html. Di ba? Mag-create pa lang ako ng bago. Alam ko, ang command for creating file is touch using the command touch. Ganyan. Pero syempre may existing na so hindi siya I don't know, mag-overlap lang, 'di ba? So I think sa Windows sa mga command prompts hindi yata touch. I think echo something yung command na ginagamit for creating file. So something like that, 'di ba? So pero when it comes to ls, pwd, alam ko same lang yun sa Windows. So cd, ayan. Pero in some cases like yung touch, I think iba yata sa Windows if I'm not mistaken. Okay. So, syempre hindi ko na ito gagawin kasi nga, for example, ibang file, example, so pag nilist ulit natin siya, so may na-create na example.html. Okay, so ganun. Pero alam ko nga sa so pag nag-delete, paano nga delete? Alam ko RM. Ayan, so pag ni-remove mo ulit siya, so RM example. Diba? So wala na yung example.html. So ni-remove or dinelete mo na siya. So, ayun. Sige. Ayan, so once nakita nyo, so ano yung next na gagawin natin? Diba? So, so you need to confirm. Sabi ko nga kung may mga installed na kayo na mga Python. So gawin pa rin natin, diba? So for example, to make sure na may installed kayo mga Python on your end, so i-run nyo lang yung command na to. Okay? So, error. Kasama yung so, i-type ko na. So, Python 3, walang space. Then, so, ayan. Kung malalaman nyo na may installed kayong Python, kung ang lumabas is ayan, yung Python, yung version of Python na meron kayo dyan. So, meaning may install na akong Python. So, kung wala, ang lalabas dyan, error or tawag ito, not installed or may mga error. So, something like that. So, yun. Diba? So, sabi ko nga, yung Wireshark, i-double check din kung may mga installed. So, next thing na gagawin natin is to start a simple. So, proceed tayo sa part 1. Capture a web browser traffic. Diba? Yung HTTP compared dun sa merong HTTPS. So, alin ba ang mas secure? So, for example, we need to start a simple local HTTP. Diba? Server runs on port 8,000. Okay? So, sabi ko nga, as instructed dito, mula doon sa terminal ng empty folder, diba? So, ano ba yung empty folder na ginawa ko?
So doon nga sa sample folder. Ito. Diba? So yung pinaka-empty folder ko. So go to the documents, then create a sample folder there, then create a simple index HTML. Diba? So ito yung na-create kong simple index HTML. So ano yung laman ng simple or ano yung laman yung index.html? So ito nga nasa visual code. So depende nga sa inyo kung ito yung susundin nyo or mag-create kayo ng inyo. Okay, so to check lang if talagang nag-run yung browser. So ang hirap naman, naka-blanco lang yan. So hindi mo ma-double check or ma-confirm if nag-run talaga yung web page. Diba? So make some HTML elements para to confirm na nag-run talaga yung web page. Okay, so after nyan, after nyo makapag-create, after nyo makapag-create ng index HTML na may laman ng mga HTML elements, di ba? So, ano yung next thing na gagawin ninyo? So, yun nga. So, since started na yung mga Wireshark nyo, so you need to start the capture. Di ba? Hindi, I think kailangan pa siyang i-run. Hindi. So, once, bago nyo, syempre, wala pa naman kayo i-run. Sabi ko nga, dapat ito is naka-localhost. Diba? So, itong index.html, so dapat i-localhost muna. I don't know if gagana na siya. Try nga natin. So, yung browsers. So, try natin. So, wala. Diba? So, for example, ang ilalagay nating port, mag-assign tayo ng port na 8,000 sa localhost. So, syempre, ito yung command na gagamitin. So, as mentioned ko kanina, paki-take down, pa-jot down ng mga commands na gagamitin ko sa terminal. So, para maging reachable yan, para may mag-appear na data dyan, yung kung anong nilagay natin sa Visual Studio Code, so dapat yun yung mag-appear sa browser. So, ang mangyayari sa terminal, balik kayo sa terminal, so i-paste nyo lang yung, ba't ba kasi sumasama yung, stress ako sa akin. Sumasama yung number. Ayan. So, paste nyo lang tong command na to, python3-m space http.server para ma-open natin yung ports na server 8,000. Diba? So, pag in-access natin siya sa browser, mag-a-appear yung mga HTML na nilagay natin. So, dapat ang lalabas dyan is serving HTTP on port 8,000. So, balik tayo dito. So, once nirefresh natin or nirefresh natin yung web page, so magkakaroon na siya ng output. Diba? So, ayan. Diba? So, kung ano man yung nilagay nyo sa end ninyo. So, balik tayo kay Wireshark. So, sabi ko nga, after natin ma-check yung nag-run na yung localhost doon sa port ng 8,000. So, meaning, pwede natin i-check yung packets niya. Diba? So, sabi dito sa loopback nga daw. So, as of now, wala pa. So, we need to just refresh. Kung wala pa siyang na-detect or nakukuhang packets, i-refresh lang natin yan. Ayan. Kung kagaya niyan, may na-detect na siya. Diba? So, pag di-refresh ko yan, sunod-sunod na yan. Diba? For example, isa pa. Ayan. Ayan. So, yan yung mga packets ng web page na to, ng HTTP na to. Diba? So, this page is served from a local Python HTTP servers. Okay, so try refreshing this page, yun nga. Magkaroon ko siya ng mga HTTP requests sa Wireshark. Okay, so nakakasabay ba? Nagigets ba ang mga step by step? So, pa-take note. Okay, so for example, so ito na yung mga packets. So, sabi ko nga, guys, di ba, pag
magre-request tayo sa mga specific server, ay hindi siya nagka-travel as a whole packet. Nababreakdown siya into smaller packets. So ito yung mga packets na yun. So that's the packet na i-check ninyo. Diba? So for example, dito sa ano ba yung mga kailangan natin i-check sa packet na to. For example, yung mga, when it comes to bago natin yung makapag-check, so i-filter muna natin yung um, um, yung mga packets. So as mentioned dito, so i-filter natin siya as HTTP, di ba? So, kasi nga ang tinatry natin i-achieve is to differentiate yung packet ng HTTP sa HTTPS. So itong nakikita niyo yung mga welcome to the Wireshark Club na nasa localhost na 8,000. So that is an example of HTTP, di ba? So sabi dito, mag-check ka ng mga get requests. So, alin ba yung mga get requests dyan? So, for example is, ito. So, sabi ko nga, dito kayo maglalagay ng filter, di ba? HTTP. So, once na filter out nyo, punta kayo sa yung get request. So, ano yung next steps natin? So, click nyo lang yan, then follow, then yung TCP strips. So kung makikita nyo, so anong babasa nyo dyan? So more likely, naka-plain text siya lahat. Diba? So readable siya kung saang local host, kung ano yung mga connection niya, kung ano yung mga details na related dito sa webpage. Diba? So yung ano yung mga version ng Python na ginamit. So talagang complete data in a plain text na iintindihan. Diba? So yun yung HTTP. Diba? So, hindi siya naka-encrypt. Diba? So, let's compare naman sa HTTPS. Diba? So, yun kasi, yun yung kailangan natin na-check. Diba? So, ang dapat kasi mangyari, kunyari, HTTPS, pag chinek natin siya, diba? Dapat naka-encrypt siya. Diba? So, something like that. Or kung hindi man siya naka-encrypt totally, dapat somehow hindi visible yung mga files na hindi dapat. Okay? So, ayan. So, yan yung HTTP. So, tandaan, ito yung example ng HTTP natin, itong localhost 8,000. So, try natin mag-open ng mga secure site like yung mga site ng Google. Diba? For example, yung mga Google nga, yung Google site. So, https www.google.com. Okay, so saan naman natin siya makikita? So, close nyo lang yan. So, close nyo lang yan, then close nyo lang to dahil ito ay packet ng nung loop, diba? Nung HTTP nyo. So, stop nyo lang yung capture. So, X. So, continue muna without saving. So, pag tawag dito, pag kasi mga Google site na, so since nagko-connect tayo hindi na sa local host, kasi itong loopback, pag gumagamit tayo ng mga local host, diba? Itong LOO. Pero pag nasa mga kumukonect na tayo sa mga Google server, so sana tayo mag-check dito kay Wi-Fi. Since gumagamit na tayo ng internet para ma-access si Google server, di ba? So, click nyo lang yan. Then, ano yung kailangan na filter natin? So, pwedeng yung port, yung port na ginagamit ni Google ay yung 443. Di ba? So, ito namang mga pang-filter na gagamitin nyo is ibibigay naman namin. Kaya, nasa instruction naman siya. For example, yan. So, mapifilter out na yung lahat ng port for Google. So, kung makikita nyo dun sa packet kanina, hindi lang naman talaga Google yung ina-access ko dito. Diba? May pang Google din siya, pero may mga classroom. Diba? Kung mag-check ako ng Facebook, more likely lalabas din yung Facebook dun sa Wi-Fi. Diba? Pero para ma-filter out lang natin na pang Google, diba? So, ayan. That's why nilagay natin na filter is TCP port 443. Okay? So, para ma-filter out lang natin na pang Google or yung packet lang for Google. Okay? So, ano pang kailangan natin i-check dito? So,
Ayan, meron dyan, check nyo dyan is sa HTTPS, yung mga client hello. Yan, yung client hello. Kung makikita, kung pansin nyo doon sa kanina, doon sa local host na packet is parang mga get request lang. So dito may mga client hello. Ano pa bang meron dito? Yung mga server, kung may client hello, may mga server hello din. Diba? Parang ito yung mga request and response. Diba? So, nag-request si user, nag-request ako, then may response si server. Diba? Nag-gets nyo pa ba yun? Alam mo ba yung logic na yun? Kunyari, nag-request ako ng mga information kay Google. So, mag-send siya na request doon sa server ni Google. Then, syempre, si Google, once na-process niya yung request ko, ibabalik niya yung as a response sa akin. Okay, so ito yon. Ito yung mga client hello and server hello. Okay. So, ayan. So, you will see the TLS client hello. So, ito nga yun. Mga server, TLS server hello. Yung mga certificate keys, di ba? And yung mga application data. So, mag-click lang tayo ng mga application data. So, right-click lang, then TCP stream. So, ano yung pinagka-difference ng dalawa? So, kung kanina dun sa local host na 8,000, yung chinek natin yung application data niya, plain text siya, pero nung chinek natin dito sa application data ng HTTPS, naka-encrypt siya. Nakikita niyo ba yung difference? Diba? Kasi nga yung mga HTTPS, mas secured siya. So since Google company na yan, so naglalagay sila ng mga encryptions. Unlike yung mga ginawa nating mga website lang na webpage na walang additional security, wala naman, as you can see naman kanina, wala naman ako nilagay na mga security feature. So pag chinek yung packet niya, plain text lahat. Okay? So nakikita niyo ba yung difference ng dalawa? Ng HTTP at HTTPS. Nagigets ba? Ano ba yung mga tinatry nating i-check? So, if ever, kunyari, may mga confidential data doon sa mga local host 8,000, di ba? Kunyari, naglagay ako doon ng mga password, mga sensitive data. So, makikita siya as plain text. Diba? So, kung sa mga Google servers naman, sa mga HTTPS Google servers, kahit maglagay ka dyan ng mga sensitive data like mga passwords, username, so, kahit i-examine yung data niya, so ganito yung mag-a-appear sa kanya. Nagigets ba? Clear ba tayo doon, guys? Nakakasunod ba? So, Ryan, yung iba. Marjane, sure. Eduardo, Elijah, diba? So, kasi ito, sir, bakit po ito naka-encrypt na? Bakit doon sa isa po, plain text, nababasa or readable pa siya. Kasi nga, HTTPS na to. Itong chine-check nating packet ng Google, HTTPS na. May mga encryptions na nilagay si Google dyan. Doon sa isa naman tayo ang may gawa ng HTML5. Wala naman ako nilagay na certificates or additional security. So, kaya kahit pag in-examine natin yung packet niya, magdi-display siya as plain text. Okay. So, ganun. Okay. So, any questions so far? Clarifications? Sure? So, balik nga tayo sa yung iba. Diba? So, yan. Pag niran nyo yan, so, ganito yung lalabas yung HTTP. Yung mga get request. Okay. So, patandaan ng mga steps. Okay. So, guys, ang ipoprovide ko lang is mga counterpart. Okay. So, yung mga step by step, so make sure na natatandaan. Okay. So, syempre, hindi ko na, diba, since na-discuss ko na, hindi ko na ulitin ulit step by step. So, more likely, sa mga activity natin ay hindi lahat provided. That's why, makinig kayo during the discussion or i-jot down nyo yung mga mahalagang steps. Okay? Or paano yung pagkakasunod. Okay? And ano ba yung mga details na chine-check natin? So, dun sa HTML response kanina, di ba may mga status okay, something like that. So, wait nga, balik tayo doon.
So ito yung packet ng local host natin kanina. So for example, so dito sa follow TCP stream, diba? So makikita niyo yung local host, diba? So talagang readable siya. Ano yung anong version ng Google Chrome yung ginamit natin, diba? So in some cases pa nakikita din kung ano yung content ng web page, diba? So in this example wala namang application date, diba? So readable talaga siya. So, okay. So yung mga user agent, diba? Ayan, yung mga user agent, nakikita ko anong device yung ginagamit ko, yung Macintosh, diba? Mac OS, okay tayo, diba? Na dapat ay encrypted siya. Diba? So pag nalaman ng mga hacker yung mga ganyan details, so alam na nila. Kasi once nalaman nila yung mga devices na gamit mo, alam na nila din yung mga security or yung capability ng mga device mo. Diba? Kaya nga sila as hacker, alam na nila yung mga pasikot-sikot na, ganito pala device. So alam na yung weakness ng Windows, weakness ng mga Mac OS, and so on. So pag malaman nila to, so madali na sila mag-come up sa strategy paano kayo magiging target nila. Paano nila gagawin kayo as gateway or backdoor ng system. Okay? So, be careful. So, kaya sabi nga, mag-access kayo ng mga sites na HTTPS. Diba? Kasi mas secure yung mga yun. Okay? So, ano ba yung mga expected output natin dito? For example, there's a plain text na HTTP request, di ba? Yun nga, as mentioned ko, kapag in-access natin yung local host 8,000, pag chinek natin yung mga packet data niya, you will see a plain text HTTP request. Yung mga GET requests, mga responses, yung mga URL headers, and most of them, as you can see right now, is unencrypted. Diba? Hindi siya encrypted. So ano lang yung ibig sabihin, no? It shows that HTTP traffic is not secure. So anyone with the access to the network can read sensitive information like usernames and search queries, diba? So anything, pati device ko nakita, diba? So you need to, ano pa yung analysis na pwede natin gawin? Pwede tayo i-check natin yung mga information column to check the packet details and hypertext transfer. Okay? So you can notice how easily readable the request and response is. Okay, this demonstrate why HTTPS is mandatory. Diba? So that's why most of the based dun sa cybersecurity framework, talagang nire-require nila na dapat HTTPS yung ginagamit ng mga company if may mga website sila. So that is mandatory. So part yun ng policy ng mga cybersecurity framework. So security teams use this knowledge to enforce encryptions, policies, and detect unsecured applications. Okay. So clear ba tayo doon, guys? Nakakasabay ba? May nakagawa ba? Sinong nakagawa sa end nila o yung nakasabay? Meron bang gumawa? Or sumabay? Or ano na lang, nag-jot down na lang? So pares nga ng HUD ng mga sumabay. Sinabayan ba ni PJ? Ginawa mo ba, PJ? Nagawa? Or wala? So yun nga, guys, so, sabi ko nga this will our graded activity naka-base dito. So actual natin siyang checkan on next week, diba? Next week. So, more likely you will do it on your own individually, and hanggat may time tayo. So limited lang yung time kasi checkan pa din natin siya sa oras ngayon. Okay. So yeah. Any questions, clarifications so far? Si Mark lang, wala? Yung iba? Micaela, sure. Ryan? Ana? O ba't yung iba? Gising pa ba ang iba? Or nasa ibang, ano na, ibang dimension na. So yan guys, okay? So
So sabi ko nga, ilang percentage ang inyong lab activity? So parang 30% yata. So paayos na mga output nyo next week. So let's proceed. So try natin yung number yung pag-capture ng telnet traffic, di ba? So ayan nga. Dito so, close muna natin 'to. Note lang po. So ayan dito, doon sa part 2, diba? We need to demonstrate or capture the telnet traffic. So ayan. So for example, as you can see kanina, or close na. So open na lang tayo ng new window. CD documents. Then so ito yung telnet sinasabi ko, yung simple telnet server. So provided na yung telnet server, for example, ano ba yung laman ng telnet natin? So for example, ay ito. So for example, provided na. So I think of ano na lang kung ipo-provide ko na yung telnet or syempre sa ganitong kaikli naman siguro guys, hindi na kayo mahihirapan mag-code. So para ma-practice nyo din yung pagta-type manually. 'Di ba? So mag-wait na lang ng final instruction. So more likely yung i-discuss ko naman ngayon, may mga ipo-modify lang ako ng ilan and more likely same steps lang din. So sabi ko nga, i-jot down or i-record nyo. Kung nag-record ba kayo, so pwede nyo din ma-record basta. Kaya wag lang ipasa sa ibang section. Okay? Ayan, so nasa na tayo. So terminal, balik tayo sa terminal. Diba? So kung may provided na tayong laman ng Python file, for example, ito nga, diba? So proceed, balik ulit tayo dito kay telnet. Okay? So run the script. So paano ba yung pag-run ng Python file? Kung tandaan nyo pa, Python 3 lang. Okay, parang save lang din kanina. Diba? So we will need to run the script. Okay, so doon sa loob ng sample folder. Hindi ka pwede mag-run sa document. So dapat nasa loob kayo ng sample folder. Okay. So telnet like, so after nyo i-run yung Python 3, syempre yung pangalan ng file nyo, diba? So ang lalabas yan, telnet like server listening on port 2323. Diba? So ang pinili nating server port naman ngayon is 2323. So yun yung pinaka kung saan, kung kanina is sa 8,000, ngayon naman is sa 2323. Okay? So yun yung gamit ni telnet talaga. Saan na tayo? So yan. So check ulit natin si terminal. So kung makikita nyo, nag-run na ulit siya. Di ba? So pero wala pa yung laman kasi nga hindi pa tayo nagre-respond dito. So kailangan natin mag-open ng panibagong terminal. So dito sa terminal na to, so we will need to open, ayun nga, we will need to open another terminal and mag-run ng telnet client. So for example ay ito yung command na gagamitin natin, di ba? Para makapag-run ng telnet client. Kasi yung kanina server lang yan. So we will need tayo yung client, tayo yung co-connect doon sa server. Diba? So dito sa server na, ayan, telnet like server listening. So server yan. So tayo, kaya ako nag-open ng bagong window, tayo nga yung mag-act as client. Okay? So kailangan ko kumonect sa telnet localhost 2323. Sabi, sir, saan po ba nang galing yung 2323? Diba? So dito siya, yung nag-assign tayo ng port, so in-assign natin siya sa dito sa Python file na 2323. Okay? So, ayan, nasa loob siya ng Python file. So balik tayo. So pag nilan natin yan, so localhost, diba? Ayan, localhost node name, server name. Diba? So pag check natin yung, ayan, meron nang lumalabas. Okay, bakit ba naka-filter ito?
So, ayan, medyo madami. Filter pala tayo kanina. So, pag chinek nyo yung packet nung dun sa loopback, LO0, diba? So, may mga lalabas sa kanyang mga packets. Diba? So, if ever na hindi gumana yung telnet, kasi kailangan nyo pa rin mag-install, diba? Para magamit nyo yung command na, tawag dito, magamit nyo yung command na telnet ay, nasan ba ito? Yung itong telnet na ito. Ay, bakit hindi nag telnet localhost 2323? Kasi period. So, ayan. So, kung makita nyo, may period pa yung nalagay ko kanina. So, dapat walang period. So, telnet localhost 2323 lang. So, ayan, nag-connect na siya. Diba? So, connect to address, connection refuse, connected to localhost. So, ano ba yung laman ng yung visuals, yung Python file natin? So, hihingi dapat ng password ng username. Diba? So, simple connection lang siya. Diba? So, once installed, before that, diba, in some cases, I don't know, baka ma-encounter nyo din, pero ako before ko siya maparan, kailangan ko mag-install ng telnet. So, siguro, ipo-provide ko na lang sa inyo yung mga commands para makapag-install ng telnet kasi hindi nyo magagamit yung telnet na command na walang, hanggat hindi nyo siya ini-install. Diba? So, may mga ganong cases. Okay? So, I don't know if sa window is ganun din. So, i-re-check, double check ko na lang din. Pero kung, if you can research on your own, diba? If you have your devices right now or resources right now, pwede nyo siyang i-check na agad. Okay? So, kapag may nag-prompt na username, so mag-assign lang kayo, diba? Mga test credentials lang yan. So, mag-assign lang kayo kung ano, diba? For example, student 1. Okay? So, yung password natin is pass 1, 2, 3. So, ano ba yung nangyayari sa for example yan, password 2, 3. Pero it is mag-automatic close na agad. Kasi, as you can see naman doon sa Python file, wala naman tayong nilagay na ibang condition. Diba? More on sa connection lang. Ma-check lang natin yung connection para may makuha tayong packets. Diba? So, as you can see, yan, welcome student 1. So, after mag-display, nag-connection close na rin siya by foreign hooks. Okay? So, ayan. So, ano ba yung hinahanap natin sa ginawa nating checking sa Wireshark? Diba? Na to. Using the telnet. Diba? For example, check natin. So, kung gumamit tayo ng 2323, so yun yung i-filter out. Tawag dito. I-filter out natin. So, dito lang sa display filter. Ayan, di ba? So, ayan yung i-filter natin. So, we need to apply a display filter. TCP port is equal to 2323. So, check lang natin yung iba. May, ano pa ba yung mga ibang? So, kung matatandaan nyo yung mga SYN, di ba? Yung mga ACK na diniscuss ng integrative programming. Kaya, dito siya ina-apply, di ba? Sa mga packet, makikita nyo siya. So, ang check natin kung secured ba si telnet, di ba? So, for example, kung makikita ba natin siya, sa tingin nyo, on your own idea, makikita ba natin siya as encrypted or plain text? Any guess? So, pa-comment nga dito sa ating meeting kung pag kinilik ko ba or chinek ko ba yung packet is encrypted siya or plain text. Okay. Pa-comment dito sa ating chat sa meeting. Plain text. So sure. So Eduardo, ano yung hula ng iba? Si Eduardo lang ba ang may guess? Plain text din yung iba. Okay. So check natin, di ba?
So, mag-check, ano kayo pwede mo. So, halos plain text lang. So, tignan natin kung plain text. Yeah. Wait, dapat na i-check pa. So, right-click nyo lang yan. So, follow, then TCP strip. So, kung makikita nyo, tama, diba? Correct kayo. So, most of you naman sumagot is plain text. So, kung makikita nyo, diba? Kung ano yung in-enter nating mga student, mga username and password, so nababasa siya as it is. Diba? As plain text. So, yung in-enter nating student 1, pass 1, 2, 3, so kita-kita siya. So, we can say that Telnet transmit data in clear text and they are not secured for credentials. So in real network, never use Telnet for remote admin. Okay? So kung gagamit kayo ng mga remote admin, so yun, never use Telnet. Gumamit kayo ng ibang way paano makapag-perform ng remote admin. Okay? So, ayan, di ba? So, as you can see, the username and password, di ba, sent in clear text. Hindi siya naka-encrypt. So, commands typed into the Telnet sessions are visible directly in packet captures. So, ayan, more on may mga risk. So, it highlights the risk, di ba? You'll see the login credentials exposed, di ba? And it can have an insecure services, di ba? So, yung mga project, yung scanning for Telnet, kailangan natin i-block yung mga gantong or wag gamitin itong mga gantong techniques. Kasi, lalo na kung gagamitin siya sa organization, ikakapahamak siya ng mga company, ng mga IT projects. Okay? So, ayun. Okay. So, yun lang naman for the Telnet, di ba? So, sana na-visualize nyo or nakikita nyo or na-differentiate nyo, di ba? Yung mga risk. Diba? Kung gagamit kayo ng HTTP, kapag baka yung nag-fill up kayo ng mga personal info gamit yung HTTP website. Di ba? Kaya mahalaga na i-check kung may S ba, kung may HTTPS yung mga website. Kasi baka, di ba? Kapag may mga hacker, sabi ko nga mga hacker nakaabang lang dyan sa mga gilid-gilid. Diba? Ano kung mga work na kayo and may mga debit or mga ATM cards yun. Diba? Mga credit card. Diba? So, doon na nakuha ang mga card number ninyo. Diba? Doon na nalimas ang mga savings ninyo. So, be careful. So, ayun. So, yan muna for our discussion today. Siguro, yung mga third activity, it's a surprise activity. So, sabi ko nga, hindi naman lahat ituturo. So, yung mga bagong activity na lalabas on your graded lab activities, you need to figure out on your own, diba? How to perform that activity or paano nyo makukuha yung mga output na kailangan natin. Okay? So, any questions, clarifications so far? Nandyan pa ba ang mga yes, Mark Dominic? Sir, pwede ka pong pa-upload ng Python file po. Python file. Sige. So, tinatry mo ba sa end mo? So, dito sa chat, i-paste ko na lang. So, i-copy ko na lang ng mabilis kasi kapag nawala yan ay hindi mo siya. So, ayan. So, kung gusto nyo i-try, ito yung HTML. Kung tinatamad naman kayo, ito na rin yung HTML. So, i-copy and paste nyo na. So, ayan. Okay? Kung sabi ko nga, I don't know if baka sa inyo may mga MacBook or Mac OS na gamit. So, halos same lang yung mga task na ginawa ko. Diba? So, may mga reminder lang ako na, ayun nga, kung may mga Telnet kayong gagamitin, kailangan nyo mag-install ng mga Telnet. So, yung mga brew, ano ba yung gamit na, kunyari mag-i-install tayo ng Telnet, ito yung kanyang command. Diba? Kasi kung gagamitin yung command na Telnet na walang install, hindi siya mag-error lang siya.
So, yeah. Okay. So, any question guys? Nakasabay ba ang lahat? Or nawala na sa ano? Naintindihan ba ang ating discussion? Okay, sure. Walang questions. So, ayan, pag-aralan, itry. Si PJ, may question, PJ? Baka na naman may Wala sagot. naman po. Wala naman. Baka sagot ulit ang ibigay mo, wala pang question. Okay. Sige, wala naman. Yung iba, buhay pa ba yung iba? Hinihinga pa ba? Baka, okay. So, ayan, okay. I don't know if ni-record nyo. So, sabi ko nga, if ni-record nyo, guys, so make sure lang sa klase ninyo. Okay, huwag ipasa-pasa sa ibang section. So, kung pwede nyo siyang i-review, i-double check. Kung ang gamit nyo is Windows, so search nyo lang yung counterpart niya. If may mga questions, clarifications kayo, so message nyo lang ako kahit doon sa ating Google Space. May Google Space na ba tayo, Hannah? Or wala pa? Ito na naman, no? Let me check. Nandiyan pa ba si Hannah? Meron naman. So, ayun. Kung may mga questions kayo, clarification. So, I will try din na gumawa naman pang Windows na comments, diba? Or na steps. Diba? Pero kung, if you can search on your own, much better. Diba? Kung kaya nyo i-prefer. Pero kung hindi talaga, so yun, wait until bago matapos yung week na to and ibigay ko sa inyo yung counterpart na document. Diba? So, ayun. So, siguro, and medyo madami tayong discussion. Siguro yung mga recitation. Gusto niyo pa bang mag-recitation or quick assessment? Ayaw na. Yung iba, parang gusto pa nung iba. Parang sinong... Sayang naman, wala pang participation yung iba. Baka gusto pa. Wala na. Siguro, sige yun. Since medyo baka flooded na kayo sa discussion natin today or na-overwhelmed na kayo. So, next meeting na lang yung ating mga quick assessments or next week. Okay? So, if wala nang questions, okay, magpahinga muna. I don't know if na-overwhelmed na kayo, na-overdose kayo sa ating discussion. So, class dismissed. So, thank you, everyone. Okay.